Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating pagbabahagi ng munting kaalaman dito sa gabi ng mabiyayang buwan ng Ramadan. At nandito pa rin po tayo sa pagtalakay patungkol sa tinatawag na al-ibadatul qawliyah o mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na gamit ang ating mga dila o pananalita. So natapos natin yung ibadatul qalbiyah, pagsamba gamit ang puso, at ngayon tayo ay nasa tinatawag na ibadatul qawliyah, mga uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating puso. At nabanggit natin mga kapatid nung mga naunang gabi ng ating pagtalakay patungkol sa uri ng pagsamba gamit ang ating dila. Una ay ang pagbabasa ng Quran. Gayon din ang tinatawag na dhikr, na kung saan ay ito pa rin yung ating tinatalakay. Sapagkat pagdating sa usapin ng mga dhikr o adhkar, mga paggunita at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami pong nabanggit mula sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kung saan tayo ay pumipili lamang ng ilan upang sa ganun ay maging madali para sa atin yung pagsasaulo nito at maging magaan, insyaAllah. Natalakay natin mga kapatid yung iba't ibang mga dhikr na itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang mga gantimpalang napapaloob dito. Kabilang na doon yung ating nabanggit, yung pagsabi ng subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. So nabanggit natin yung tinuro na yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, dalawang salita na magaan sa dila, mabigat sa timbangan ng mga gawa, at kaibig-ibig sa Ar-Rahman na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din yung pagsabi ng subhanallahi wa bihamdihi, ay din ang sabihin hindi ka ng 100 times, ay papatawarin ni Allah yung ating mga kasalanan kahit sigdami ng mga bula saan? Bula sa karagatan. So, simpleng pananalita, simpleng pagpunita kay Allah, magaan naman talaga sa dila, subalit yung gantimpala ay napakabigat at napakalaki. Okay? At nabanggitin natin yung patungkol sa pagbabasa ng Ayatul Kursi pagkatapos ng mga obligadong pagdarasal. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magbasa ng Ayatul Kursi pagkatapos ng mga obligadong pagdarasal ay walang makakapigil sa kanya sa pagpasok sa Jannah, maliban na ano? Maliban na siya ay mamatay. So napaka-laking gantimpala na kung saan tulad ng nabanggit natin, kung hindi natin alam at kung nakakaligtaan natin ay nakakalagpas sa atin yung malaking gantimpala at malaking uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman mga kapatid sa Islam, mga kapapalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong binanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang karagdagang kaalaman. At insyaAllah, tulad ng ating nabanggit, ang ating cellphone, pag nandito tayo sa loob ng masjid, ay ginagamit sa pagmanood at hindi natin ginagamit sa anumang bagay na walang kinalaman sa ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kung meron tayong mga cellphone at ginagamit natin sa pag-take note, maganda yan. Subalit kung ating cellphone ay ginagamit natin sa pag-Facebook habang nasa loob ng masjid, o kaya pag-games habang nasa loob ng masjid, ito ay hindi kanais-nais o hindi mainam na kaasalan ng isang Muslim na nagsasaliksik ng kaalaman dito sa loob ng
bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung meron tayong mga katabi at nakikita natin abala sa ibang bagay, pwede natin payuhan. Kapatid, mamaya ka na mag-cellphone. Pwede naman mamaya yan. Makinig muna tayo. Mag-aral muna tayo. Matututo tayo rito ng tigil. Kung meron mga kapatid na nakikipagkwentuhan sa atin na hindi naman ganun ka-importante, siguro pwede natin sabihin, sister, pwede mamaya na lang tayo magkwentuhan. Brother, pwede mamaya na lang at makinig na lang muna tayo. Dahil insyaAllah, yung ating pong mga matututunan dito, kapag ating isinabuhay, tayo po ang makikinabang insyaAllah. So sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Juwayriyah bint al-Harith radiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indaha bukratun hina salla as-subh wa hiya fi masjidha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha qalat na'am. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang hadith na kung saan inulat patungkol ito sa napakahalagang dhikr na itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Salatul Fajr. Pagkatapos ng Salatul Fajr, dito ito binabanggit. At tandaan natin mga kapatid, itong mga nababanggit natin, at tulad ng nabanggit natin noon, na kapag hindi pa po natin sa ulo, okay, sikapin natin maisaulog. At mas mainam, nalalaman talaga natin yung tagtimpala ng mga adhkar o yung mga pagunita kay Allah. Lalo na yung mga adhkar sa ba'da salat. Mga pagunita kay Allah pagkatapos ng salat. Kasi napakarami po nun. At napakahalaga. Malaki yung tagtimpala. Okay? So sinabi, isang araw, sinalay si Juwayriyah bint al-Harith, kalugdan naman siya ni Allah, kabilang sa mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nung napangasawa siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, may mga tribo na hindi nakakasundo na kung saan yung asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagkaayos yung tribo na yan. At dinabanggit na nasa 100, kung maging kumulang 100 wala sa mga alipin ang napalaya. Okay, no? Napakasawa siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. So isang umaga, matapos na isang gawa, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Salatul Fajr sa bahay ni Juwayriyah. Siya ay lumabas mula sa bahay ni Juwayriyah, kanyang asawa, habang ito ay nasa kanyang lugar ng pagsamba at abala sa pag-alala kay Allah. So umupo pa rin. Natapos sila mag-sala ng Fajr, umalis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, pagkatapos mag-figure, naiwan yung kanyang asawa doon. Okay? Naiwan siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon. At pagkatapos nabanggit, pagkaraan ng ilang oras, nang sumikat na yung araw, lumipas na yung umaga, ay bumalik ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bumalik ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nakita niya ang kanyang asawa na siya ay nakaupo pa rin doon sa parehong lugar kung saan siya iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naupo lang siya doon after ng salat hanggang sa lumipas na yung ilang oras, sumikat na yung araw. So ibig sabihin, naupo siya doon, anong ginagawa niya doon? Na didikir. So bumabanggit siya ng marahil iba't ibang uri ng paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tinanong siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sundan natin yung kwento mga kapatid sa ilan. Sabi niya, nanatili ka pa rin ba sa kalagayang iyan kung saan kita iniwan kanina? Sabi, hindi ka umalis dyan? Hindi ka ba umalis dyan? Sumagot siya, sabi niya, oo, usugo ni Allah. Opo, usugo ni Allah. Pagkatapos sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, matapos kitang iwan, ako ay, sabi niya, meron akong ituturo sa iyo na 4 na pangungusap. Subhanallah. 4 na. Madali lang sa ulo to insyaAllah. Kung umpisan ko natin. Tuturuan kita, sabi niya, ako ay magsasabi sa iyo ng 4 na pangungusap. At kapag binanggit mo ito ng 3 beses, sabi niya, kung ito ay titimbangin, itong mga ituturo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kung ito ay titimbangin lahat laban sa mga zikir o mga binanggit mong paggunita mula kanina, nung iwan siya doon sa lugar na yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula kaninang umaga, ay mas higit ang bigat nito. Mas higit daw yung bigat ng mga ito. Yung ituturo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano yung mga paggunita na ito? Imagine ha, after nila magsala ng Fajr, nakaupo doon, ilang oras nagdidikir. Malaking pagsamba yun kung tutusin. Di po ba? Kaya nga, insyaAllah, ito na ituturo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito talaga yung nagpapatunay na mainam, mas higit na mainam ang isang may kaalaman kaysa sa isang abid. Yeah? Yung maalam kaysa sa isang palasambana, kulang ang kaalaman. Hinalimbawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, parang buwan at bituin. Yung alim daw, yung may kaalaman, para siyang buwan. At yung mga palasamba, parang mga bituin. Ang dadami, di ba? Pero tingnan natin, kapag bilog yung buwan, lumabas ka ng gabi, at lumingon ka sa langit, nakita mo yung buwan at maraming bituin. Alin doon yung na-appreciate mo? Alin sa mga yung amas nangingibabaw? Yung full moon o yung mga maliliit na bituin pag tinititigan mo? Yung buwan, di ba? Ganun inihalin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang may kaalaman, nagbibigay siya ng liwanag. Okay? At mas nangingibabaw. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay tuturo ko sa iyo ang mga salita, ito yun, na kung ititimbangin at ikukumpara yung nagawa mong figure mula kanina sa pagpupo mo dyan hanggang ngayon, ay mas higit na mabigat sa timbangan ng mga mabubuting gawa. Ano yun? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga salitang ito ay ang mga sumusunod. Sasabihin natin, Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Apat mga kapatid. Siguro marami sa atin yung nakakasaulo nito, di ba? Kasi malaking pagsambati. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, Subhanallahi wa bihamdihi, kaluwalhatian sa Allah at ang lahat ng pagpupuri ay sa Kanya. Okay? Pinapahayag natin yung kaluwalhatian ni Allah at sinasabi natin na ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah. Ibig sabihin, inaalis natin kay Allah ang anumang kakulangan at kapintasang iniuugnay sa Kanya. Okay? Kasi yun ang sinasabi natin. Halimbawa, narinig natin, sinasabi nila si Allah nagkaanak. Ang sinasabi natin, Subhanallah. Ang ibig sabihin ng Subhanallah, ang Allah ay pinakamaluwalhatian kay Allah. Ibig sabihin, malayo si Allah mula sa anumang kapintasang ipinaparatang sa Kanya. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hindi siya pinanganak, hindi siya nakaanak, at wala siyang katulad. So yun, pag nakakarinig tayo ng mga ibinibintang nila kay Allah, o si Allah sabi na ipinango sa krus, Subhanallah siya sabi na, Subhanallah, kalulad kay Allah, malayo si Allah sa anumang ipinaparatang ng kapintasan sa Kanya. Sasabihin nila, siya ay nagpahinga. Subhanallah, si Allah malayo sa lahat ng uri ng kapintasan. Okay? So inaalis natin mula kay Allah anumang kapintasan o kakulangan, iniaangkop sa Kanya at pagkasabay nito ay pinupuri natin siya sa Kanyang pagiging ganap at sakdal. Alam natin yung bilang mga Muslim. Si Allah, ganap siya. Pinakamaluwalhati. Yun yung ibig sabihin, sabi ng Subhanallahi wa bihamdihi. Kunin pa rin doon sa tinatalakay natin ng mga naunang gabi. Pangalawa, adada khalqihi. Kasi dami ng lahat ng Kanyang nilikha. Yung pagpuri natin, pagluwalhati natin kay Allah, dinadalisin natin ang Allah mula sa anumang kapintasang iniaakot sa Kanya. Niluluwalhati. Ayan. At pinupuri ng adada khalqihi, ng kasing dami ng lahat ng Kanyang mga nilikha. Imagine mo yun.
Ilang trillion, ang dami nilikha niya Allah, anghel, mga tao, mga jin, mga puno, mga hayop. Sabi, ada ng kalbihi. Kasi dali ng lahat ng kanyang nilikha. Kaya ba natin purihin si Allah nang nakaupo lang tayo? Ha? Nang sindami ng nilikha ni Allah? Hindi kaya. Pero ito, subhanallah, itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung gantimpala, subhanallah, ay napakalaki. So yun, ang ibig sabihin, sabi nito, ay ating pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kasindali ng lahat ng kanyang mga nilikha, mula sa mga anghel, mula sa mga tao, mula sa mga hayop, mula sa mga bituin, napakarami nun, hanggang sa anumang nalalaman natin at hindi natin nalalaman. Mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hindi natin ma-imagine kung gaano karami yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nilalaman pa lang ng dagat, di ba, hanggang ngayon, hindi pa nadidiscover ng mga divers, di ba, ng mga scientists, kung gaano karaming uri ng mga isda na naninirahan doon. Subhanallah. Adada palgihi. Yun yan, waliwa nafsi. At ayon sa kanyang kasiyahan. Ibig sabihin, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, dinatagilan natin, nilululhati natin ang Allah, sa paraang makapagbibigay sa kanya ng ganap na kasiyahan. Inshallah. Ganda nung bigyan na ito. Wali pa nafsi. Wazinata arshihi. At kasimbigan ng kanyang arsh. Subhanallah. Pinupuri natin, niluluwalhati natin ang Allah, sindami ng kanyang mga nilikha. Ayon sa kanyang ganap na kasiyahan. At yung kasimbigan ng kanyang arsh. Kasimbigan ng kanyang trono. Na ang arsh, ang trono ng Allah, imagine natin kung ilang anghel yung nagbubuhat dyan, di ba? At ang mga size ng mga anghel, subhanallah, hindi natin ma-imagine kung gaano kalaki yun. Kabilang yan sa pinakadakilang nilikha niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahulugan sabi, ang pagpupuri ay may bigat na hindi masukat ng tao. Gawin natin, pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. O yung bigat na hindi natin ma-imagine, subhanallah. Walang ibangan ang kakayanin yung ganitong bigat na papuri at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa midada kalimatihi, kasindami ng tinta ng kanyang mga salita. Subhanallah. Wa midada kalimatihi. Imagine, yung nabanggit, yung kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Yung, daliri natin, daliri, kapag isinasaw mo yun sa tubig o sa dagat, kung ano yung sumama, pag-angat mo, di ba? Yun lang yung kaalaman na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Nabawasan ba yung kaalaman ng Allah? Subhanallah. Ganun lang, kakarampot, kaya hindi tayo pwede magmalaki. Kaya kung meron tayong natutunan, may kaalaman, hindi tayo pwede magmalaki kasi kakarampot lang yung kaalaman na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit ikaw pa yung pinakamaalam, hindi ka pwede malaki sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sabi, sa isang ayat, sa Suratul Kahf, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Anong ibig sabihin? Sabihin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang dagat, hinangapunta ng dagat, tayo, no? Ay maging tinta, gawing tinta, para sa mga salita ng aking Panginoon na si Allah. Tiyak na mauubos ang dagat bago maubos ang mga salita ng aking Panginoon. Kahit papagdala kami ng katulad nito bilang dagdag. Subhanallah. Na-imagine natin. Yung dagat, gawin mong tinta. Sulat mo yung mga kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kaalaman na nalalaman natin. Hindi mauubos yung kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit i-times mo pa yan. Dagat. Imagine mo yung ballpen. Makabili ka ng ballpen, di ba? Makita mo yung tinta. Pag simulat mo yun sa kaalaman, ilang page, gaano karaming kaalaman yung may susulat mo doon. O yung ink na ginagamit pagka mag-print sila ng libro. Kakarapon, wala pang isang timba yun. Wala pa nga siguro isang baso yun eh.
Di ba? Pero kapag natapos yun, yung kaalaman na yun na naisulat, at pag-aaralan natin gaano karami yun. Napakabigat. Di ba? Pero ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit yung dagat, gawin tinta. Ha? Para sa mga salita ng aming Panginoon na si Allah, tiyak na mauubos ang dagat bago maubos ang salita ng aming Panginoon, kahit magdala kami sa ng katulad nito bilang karagdagan. Subhanallah. Kaya sasabihin natin talaga, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ganyan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka-maalam. So sabi ni Ibn Qatada, sabi niya, ipinapakita dito ang limitasyon ng lumikha at ang walang hanggang kaalaman ng lumikha. Yung kaalaman natin may limitasyon, pero ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang limitasyon. Ang dagat ay mauubos pag ginawang tinta, ngunit ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman mauubos. Kaya mga kapatid sa Islam, inshallah, tuloy-tuloy lang tayo sa pagdalo, ay medyo napapahaba, at least, inshallah, meron tayong natututunan. Hindi sapat na naririnig at natututunan lang natin. Kailangan, inshallah, sikapin natin isaulo, and then, i-apply natin, gawin natin. So, meron tayong karagdagang isa sa ulo. At kapag naisaulo natin at ginawa natin, karagdagang gantimpala. At kapag naisaulo at binanggit natin yung Salatul Fajr, pagkatapos ng Salatul Fajr, at itinuro din natin sa iba, at ginawa rin nila, inshallah, magkakamit tayo ng parehong gantimpala. Patong-patong na rewards o kabutihan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa ulo natin, una, yung Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. I-search na natin yan, gamitin natin yung internet para may sa ulo. Sa YouTube, pakita natin. At ngayon naman, idagdag natin tuwing pagkatapos ng Salatul Fajr, pagkatapos ng mga binamagin natin mga zikir. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Magaan lang po yan, inshallah. Unti-unti, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinimulan natin, inshallah ay may sasagulo po natin. So hanggang dito na lang, nawa ay nakapagtulot sa atin ng panginabang, kabutihan ng mga kaalaman na pinagininig. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.